Magandang araw. Magbabalik po tayo upang ipagpatuloy ang ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo. At ngayon, ito na ang ikasampung mensahe natin mula sa aklat na ito. At tayo ay nasa ikasyam na kabanata na. Sa nakaraan ay kinuha natin ang kabuuan ng Hebreo, kabanata 8. At maalala nyo ba kung ano ang naging pamagat natin sa kabanatang yon? Nais ko pong ipaalala sa inyo, ito po siya. Our high priest Jesus established the new covenant in heaven. Our high priest Jesus established the new covenant in heaven. Pero yun po ay unang bahagi lamang ng pamagat na yan, sapagkat ngayon ay ganun pa rin ang makikita natin sa ikasyam na kabanata, ganun din sa ikasampung kabanata na kalaunan ay pupuntahan natin. Ipaalala ko po sa atin ang 4 na punto na ibinigay ko sa atin sa nakaraang mensahe. Mula verse 1 hanggang verse 2, our high priest is heavenly. Our high priest is heavenly. Tapos na ang mga makalupang bagay at ang punong saserdote natin ay doon na sa langit isinagawa ang bagong tipan. Sa verses 3 to 6, earthly and heavenly high priest comparison again. Earthly and heavenly high priest comparison again. Kailangan itong gawin ng author na ito sa mga Hudyong ito para makita nila ang kahigitan ng pagkasaserdote ng ating Panginoon Kristo. At nawa po ay napagtanto na rin natin ang katotohanan yan. Sa verses 7 to 9 is about the old and new covenant. Sinasabi niya diyan kung ano ang lumang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao at kung ano naman ang bago at kung bakit kinakailangan ito. Pagkatapos sa verses 10 to 13 ay the significant advantages of the new covenant. The significant advantages of the new covenant. Ano ang kahigitan nito? At dito lamang sa maliit na bahaging ito ay pinapakita ng author ang malaking kaibahan ng new covenant sa luma, ang mga pangako sa Israel, na talagang ito ay napakalayo doon sa tipan ng Diyos sa Israel. Ang mahirap nga lang ay sapagkat mula sa bibig ng Panginoong Kristo ay sinabi niya na marami talaga ay hindi iiwanan yung luma, at yan naman ay nakikita natin sa ating kapanahunan. Ang problema nga lang ay ang mga katulad nating mga hentil na siyang yumayakap sa tipan ng Diyos na yan sa mga Israelita. Kung itong author ng Hebreo ay pinapakita na dapat nang lisanin yung luma sapagkat yon ay expired na, gasino pa tayo na hindi tayo kasama sa pakikipagtipan ng Diyos na yan. At alalahanin natin ang malaking kahigitan ng New Covenant na ito ay magagawa lang natin sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang luma ay hindi nagampanan ng mga tao na nagpasailalim sa kanila sa sumpa, at yan ay dahil sa kakulangan ng tulong ng banal na Espiritu sa kanila. Ang New Covenant naman ay nangako ang Diyos na siyang gagawa sa ating loob at siyang tutulong sa atin sa pagsasagawa ng mga ito. At alalahanin pa rin natin ang katotohanan na ang mga pangako nito ay mga pangwalang hanggan na at hindi yung mga temporaryo dito sa lupa na sinabi nga ng Panginoon na hindi maiwan-iwanan ng mga tao. Sasabihin ko po ang katotohanan, yan ay nagpapakita ng pagiging makalaman ng tao, karnal, sapagkat ang mga pangako sa New Covenant ay mga pangwalang hanggan. Nabanggit yan sa 8:6. Isang bagay na hindi ko masyadong nabigyan ng pansin sa aking pagpapaliwanag sa nakaraan ay ang nasa verse 11 na sinabi, "No longer will they tease their neighbor and say to one another, 'Know the Lord,' because they will all know me." Pangako ng Diyos sa New Covenant na lahat ng totoong na born again, naging anak niya, mga totoong mananampalataya, ay makikilala nila ang Diyos. Sapagkat alam natin na ang pagkakilala sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero tandaan natin na ang sinasabi ng Biblia na pagkakilala sa Diyos ay katulad ng relasyon ng mag-asawa.
At ginagamit ko diyan ang relasyon ni Jose sa kani Maria at sa kani Adan at ni Eva na yung sinabi sa Mateo 1:25 sa King James Translation, and Joseph did not knew Mary until she gave birth to a son which she named Jesus. New is likened into a relationship of a couple. Nangangahulugan yan ng malalim na pagkakilala, hindi mababaw, hindi shallow na pagkakilala sa Diyos, at siya ang magpapakilala. Pero tandaan natin na ang Diyos ay lagi niyang binibigyan ng responsibilidad ng tao. Ano ang responsibilidad ng mga mananampalataya sa bagay na yan? Na sila'y magsumikap na hanapin ang Diyos. At yan ay hindi natin maikakaila na ipinapagawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang tanong ko ay, malalim na ba ang iyong pagkakilala sa Diyos sapagkat nakadepende ang iyong pagtitiwala sa Diyos sa iyong relasyon at pagkakilala sa Kanya. Sa ngayon nga ay pupunta na tayo sa chapter 9, subalit nais ko kayong babalaan na sa ganitong pag-aaral ay marami po ang nauumay. Marami ay hindi makatagal. Napapatunayan ko ang bagay na yan sapagkat may mga dumarating na mga mananampalataya sa aming iglesia, pero kapag napakinggan nila ang mga ganitong pagtuturo ay hindi sila nakakatagal. Nakikita ko nga na hindi sila sanay, kahit matagal na sila sa kanilang mga simbahan ay hindi sila sanay na makinig sa ganitong pagtuturo. Maging nga sa mga ilang pastor ay hindi sila makatagal sa ganitong mga pagtuturo. Ilan na rin ang narinig ko na itong si Pastor Arthur ay laging doktrina, 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 doktrina. Medyo pabiro pero yan ay totoo. At tinatanggap ko naman, pero kung alam lang nila kung gaano kahalaga ang tamang aral ng banal na kasulatan, marahil ay hindi nila sasabihin ang bagay na ito. Malala ko yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa mga huling araw ang mga tao hindi na makikinig ng sound doctrine. Sound doctrine ay nagaganap nga. Ipinapakita ko diyan ang halaga ng doktrina. Sinabi pa ni Pablo, watch your life and your doctrine closely. Hindi maihihiwalay ang tamang pamumuhay sa tamang turo na tinatanggap natin. Isa pang sinabi ni Pablo kay Timoteo, stop those who preach false doctrines. Sinabi yan ni Apostol Pablo sapagkat sa iglesyang pinapastoran ni Timoteo ay malamang may mga tao na nagtuturo ng maling doktrina, pinaghahalo-halo nila ang Old and New Covenant provisions. At alam natin na sa ating kapanahunan ay marami pa rin gumagawa niyan. Hindi ko lang madiretso na sabihan sila na tumigil kayo sa inyong ginagawa, pero sa pamamagitan ng mga exposition na ito ay sana ay makakatulong sa kanila at ganoon din sa mga tagapakinig dito. Magpapatuloy tayo sa ating mensahe at sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang buong kabanatang Siyam. Buong kabanata Siyam. Ito po ay may 28 verses. At sa kabuuan nito ay nakita ko ang 5 pagkahati-hati. 5. Hindi ko yan ibibigay sa ngayon. Ibibigay ko lang yan kapag tayo ay nagbasa ng mga talata, na dahil sa haba ng kabanatang ito ay hindi ko na rin babasahin muna sa inyo. I will read this section by section and then also will give you the themes after every reading. Pero ang pamagat natin sa pagkakataong ito ay katulad ng pamagat natin sa nakaraan sapagkat ito ay part 2. Our High Priest Jesus established the new covenant in heaven. Our High Priest Jesus established the new covenant in heaven. Sa unang bahagi natin ay sa verses 1 to 5. Verses 1 to 5. Basahin ko po. Now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. A tabernacle was set up in its first room where the lampstand and the table with the consecrated bread. This was called the holy place. Behind the second curtain was a room called most holy place, which had the golden altar of incense and the gold covered ark of the covenant. This ark contained the gold jar of manna,
Aaron's staff that has budded, and the stone tablets of the covenant. Above the ark were the cherubim of the glory, overshadowing the atonement cover, but we cannot discuss these things in details now. Ang pinakatema na ibibigay ko rito ay the description of the old temple, tabernacle, or sanctuary. The description of the old temple, tabernacle, or sanctuary. So yan po ang mga ilang itinatawag sa templo na nag-evolve at dati pa nga itinatawag itong tolda. Binabanggit niya ito sapagkat dito ginanap ang pakikipagtipan ng Panginoon sa Ama para sa tao. At dito ay makikita natin ang mga ilang katotohanan na doon ginaganap ang kanilang pagsamba. Mapapansin ninyo na nag-evolve ang panlabas na anyo ng templo. Sabi ko nga, mula sa tolda, naging sanktuaryo, naging tabernakulo, tapos ay naging templo. Nagpapakita yan ng pagbabago sa panlabas pero ang mga nagaganap sa loob ay pareho lang, ganun din ang mga naglilingkod doon. Sila ay mga saserdote. Pero ulitin ko lang ang katotohanan na ito ay sinasabi niya sapagkat ito ay nagpapakita kung saan ginampanan ng Panginoon ang seremonya ng New Covenant. Ang tabernakulo ay may dalawang bahagi. Dalawang bahagi sapagkat yan ay nahahati sa pamamagitan ng makapal na kortina o tabing. So ano yung dalawang bahagi niyan? The holy place at the most holy place. Yung holy place ay yung unang kwarto na may sukat na 15 by 5 meters. 15 by 5 meters. So yung kanyang lapad ay 3 beses ang haba nito. Nangangahulugan na rectangular in form. Samantala, yun namang the most holy place ay kwadrado, 5 by 5 meters. At kung papansin niyo, lahat lang ng makakapasok dito ay mga saserdote. Yung mga naglilingkod sa labas ay mga saserdote. Ang tanging makakapasok sa kabanal-banalang lugar ay ang punong saserdote. Ano naman ang halaga nito sa ating kapanahunan? Na kung ikaw ay hindi naging saserdote ng Panginoon, hindi ka maaring maglingkod sa Kanya. Alam natin na tayong lahat na totoong na born again ay naging saserdote. Diyan natin makikita na ang halaga ng proseso ng tamang born again ay nandoon yung ating ordination as priest. Ulitin ko mahalaga ito mga kapatid sapagkat hanggang ngayon ay hindi pinapahalagan yung proseso ng born again. Na ano yon? Believe in the gospel of the Lord Jesus Christ, repent from your sins, be baptized with water, and receive the Holy Spirit. Yan ang proseso ng born again na totoo. Hindi yung tinanggap lang si Jesus sa kanyang puso. Hindi yan na born again dahil hindi yan tatanggap ng Espiritu ng Diyos. Sa Exodus chapter 29, makikita natin diyan ang ordination ng mga priest. Merong proseso mula sa paglilinis hanggang sa pagdadamit. At yan ay kapareho ng hakbang ng born-again experience. Yan ay tinuturo ko o itinuturo namin sapagkat marami na rin nagtuturo ng ganito, mga nangatuto at tinanggap ang katotohanan dito para maborn again ang isang tao. At diyan ang ordination natin bilang mga saserdote. May significance yan. Mahalaga yan kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo rito sa templo o tabernakulo. Ang unang bahagi ay yung holy place na may mga bagay na nandoon. Ang lampstand, golden lampstand. At ganoon din ang table of shewbread. Balikan nyo yung teksto na binasa natin, makikita nyo ang katotohanan ito. Ang lampstand na ito ay para magliwanag doon sa templo. May mga ibig sabihin ang mga bagay nito. Kaya lang pagdating sa panahon ng templo ni Solomon,
ay naging 10 yan, 10 ilawang ginto. At pagdating naman doon sa Revelation, kung titingnan nyo ay 7 golden lampstand. But those are the representative of the churches. Nangangahulugan na ang tunay na iglesia ay meron itong ilawan. Pero alam natin na tayo na yung templo ng Diyos at ipinag-uutos ng Panginoon, "Let your light so shine before men so that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father who is in heaven," or Heavenly Father. Sasabihin ko pa, sa chapter 11 ay mayroon naman doong 2 ilawang ginto. Ito ay 2 tao na nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos, pero mukhang ito ay representation ng mga pinili ng Diyos sa Old Covenant at sa New Covenant, ang mga Israelita at ang kanyang iglesia. Pansinin naman natin ang pangalawang nandoon, ang table of shewbread. Table of shewbread. Nandoon yung lamesa, nandoon ang mga tinapay. Ano ang bagay nito? Bigyan ko ng kahulugan na ganito, na malamang ay ipinapakita ng Diyos na ang mga naglilingkod sa Kanya ng totoo ay hindi magkukulang. Isang bagay pa, "I am the bread who came from heaven," sabi ng Panginoon. Siya ang tunay na tinapay na dapat ay hindi kaligtaan ng mga mananampalataya. Puntahan naman natin ang pangalawang bahagi, the most holy place. May 2 bagay na nasa loob nito. Ang golden altar at ang Ark of the Covenant. Ang golden altar ay sunugan ng insenso. Mababasa yan sa Exodo 30, 1-8. Samantala, ang Ark of the Covenant ay may mga laman kalaunan. Nung una, yan ay naglalaman lamang ng tipak ng bato na ibinigay kay Moises, yung kinatititikan ng 10 utos. Kalaunan ay naglalaman na rin ito ng sisidlan ng mana. Gayon din yung tungkod ni Moises na nagkadahon at namulaklak. Numbers chapter 17 beginning verse 6 to 11. Alam nyo, lahat ng mga yan ay may ibig sabihin. Ang paglalagay ng Diyos doon ng mana ay nangangahulugan nito na pinakain sila sa ilang. Pero meron ding negatibong implikasyon ng bagay na yan sapagkat dahil sa manang yan, nagreklamo higit sa lahat yung mga sumama lang. Trouble ang tawag sa kanila. Yung sumabay lang sa pagtakas ng mga Israelita sa ilang, yun yung mga reklamador. Pero hindi ko sinasabing sila lang. Kasama rin ang mga ilang Israelita talaga. Nababanggit ko yan dahil gusto kong makita ninyo na sa mga churches, marami talaga hindi totoong na born again. Mga reklamador yan, mga maraming problema sa mga yan. Dahil hindi talaga ang Diyos ang hanap nila. So nakikita nyo yung ibig sabihin bakit inilagay yan ng Diyos doon sa kaban ng tipan? Paalala na pinakain sila at paalala sa kanilang pagre-rebelde at paalala sa darating na Panginoong Jesucristo. Nang sabi niya, "I am the bread who came from heaven." Pero sa kanyang kapanahunan ay hindi rin siya kilala ng kanyang bayang pinili. Kung paano sinasabi nila sa nakaraan na o sa mana na ano ba yan? At nang dumating ang Panginoon ay sino ba yan? Pareho lang na hindi sila nakilala. Bago ko puntahan upang ipaliwanag sa atin ang templo ng Diyos sa ngayon ay ang ating katawan, ay gusto ko munang makita ninyo ang mga katotohanan ito na marami sa mga gamit doon sa loob ng templo ay kinokopya-kopya na ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan. At ipinagyayabang nila, lalo na kung sila ay may kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant. Alalahanin natin na ito ay mga larawan natin at dumating na yung katotohanan sa pamamagitan ni Kristo. Nangangahulugan na kapag hindi natin iniwanan ang mga bagay na ito at ipinagmamalaki natin sila, ay nagpapakita pa rin ng ating pagiging makasanlibutan. At yan ay tuwirang pagtanggi sa Panginoong Jesucristo.
Ang tungkol naman sa ating katawan na siya ng templo ng Panginoon sa kasalukuyan ay nagtataglay ng tatlong bahagi: spirit, soul, and body. Yan ang tamang arrangement. Mahalaga ang espiritu, nandoon ang presensya ng Diyos. God commune with our spirit, or the spirit communes with our spirit. Ang ating kaluluwa na nagtataglay ng ating mind, will, and emotion ay katumbas ng holy place na yan. Ang outer court ay katumbas ng ating laman. Samantala, sa ating kaluluwa, nandyan ang pagiging emotional. Hindi pa rin satisfied ang Diyos. Kaya doon siya sa ating espiritu. Kaya tayo ay nabuborn again sa spirit dahil sa ating espiritu nakikipag-ugnayan ang Diyos. Nananahan siya sa ating kaloob-looban. Hindi bumaba ang presensya ng Diyos sa holy place, kundi doon lagi sa most holy place. Alam natin na nung dumating ang Panginoon ay nakatayo pa ang templo. 2 beses siya pumasok diyan na kung saan ay ipinagtabuyan ang mga ginagawang business ang templo, marketplace. Ano po sa tingin ninyo? Hindi ba ginagawang parang palengke, negosyo ang mga lugar ng pananambahan natin sa ating kapanahunan? Tinatanong ko lang po yan para gisingin kayo sa katotohanan sapagkat marami ay hindi nila nakikita ang mga katotohanan ito. Ano po sa tingin ninyo? Punta tayo sa ikalawang bahagi, sa verses 6 to 10. Verses 6 to 10, basahin ko po. When everything had been arranged like this, the priest entered regularly into the outer room to carry on their ministry. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and the sins of the people had committed in ignorance. The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been made disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. This is an illustration for the present time, indicating that the gift and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshippers. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order. So ang tema ko rito ay the worship regulations in the earthly temple. The worship regulations in the earthly temple. Pansinin niyo sa verse 6, lahat ng ginagawa doon sa unang kwarto, first room, yan ang holy place, ay tinatawag na worship. Worship. Diyan ay makikita natin ang busy ng mga saserdote. Abala sila sa paglilingkod sa Diyos para sa mga tao. Samantala, ang punong saserdote ay pumapasok doon sa inner room once a year. May taglay na dugo para sa kanyang sarili at para sa mga kasalanan ng mga tao. Gusto ko lang pansinin niyo yung sinabi niya, for the sins of the people had committed in ignorance. Ignorance, mga kapatid ha, ewan ko kung bakit niya binanggit ang katotohanan yan. Ipinapapansin ko yan sa inyo sapagkat once na ikaw ay nagkasala na sinasadya mo doon sa Old Covenant, magbabayad ka kaagad. May karampatang parusa kaagad. Samantala sa mga kasalanan na unaware sila, ignorante sila, yon ay hinahandugan pa rin ng punong saserdote. Ipinapapansin ko yan sa atin sapagkat pagdating sa Hebrews 10:26 ay may babala doon tungkol sa sinasadyang pagkakasala. Sinabi doon, if we deliberately keep on sinning after the knowledge of the truth, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ng Diyos. So habang ipinapaliwanag ko ang mga bagay na ito, ay isipin nyo naman ang ginawa ng ating punong saserdote.
Nang siya ay namatay, napunit yung tabing na namaghahati sa templong yan. Ang tabing na yon o ang kortinang yon ay larawan ng katawan ng Panginoon sa Efeso Kabanata 2. Basahin niyo yan. Isa sa mga inilalarawan yan ay wala ng dibisyon sa katawan ni Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Hentil, pare-pareho na sila. Pangalawa na ibig sabihin yan ay maaari na tayong makadiretso sa ating mga sarili. Dahil tayo na ang mga saserdote, ang punong saserdote natin ay nakaupo sa kanan ng trono ng Ama na namamagitan para sa atin. Nakikita niyo ba ang halaga ng mga katotohanan ito? Sinabi niya sa verse 8, "The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning." Pansinin niyo ito, mga kapatid, at alalahanin ninyo yung sinabi ko sa nakaraan sa Kabanata 8, talatang 13. Maalala niyo yung sinabi doon? Sinabi doon, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Will soon disappear. Ang paliwanag ko diyan na maglalaho ay yung templo. Ayan, pinatutuhanan na nitong chapter 9 verse 8 na hanggat nandoon pa yung unang tabernakulo, ay hindi pa isisiwalat yung mga kaganapan sa most holy place. Nakukuha niyo po ba? Sa verse 9, sinabi niya, "This is an illustration for the present time, indicating that the gift sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshippers." Verse 10, "They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulation applying until the time of the new order." Nangangahulugan ito na yung bagay na yon sa mga ginagawa sa templo, hindi talaga nakakapagbigay ng klarong konsensya. Clear conscience. Hindi ko alam kung paano yan itagalog. Pero ang punto ko dyan, kung paano niya sinasabi ang bagay na yan, nangangahulugan na kay Kristo ay dapat ay klaro tayo. Alam natin na tayo ay pinatawad ng Diyos at nilinis niya tayo. Hindi yung paimbabawa, hindi yung pag-angkin lang dito sapagkat maraming gumagawa niyan. Ang ibig niya sabihin ay hindi ka nagpapatuloy sa mga sinasadyang kasalanan. Ayoko nang sabihin yung mga literal talaga na ginagaya-gaya, yung mga ginagawa doon sa templo katulad ng Roman Catholic, kundi tayong mga nagsasabing mga born again. Tandaan ninyo mga kapatid na pinag-iingat tayo na baka yung ating konsensya ay matsunog. Paano nangyayari yon? Kapag marami tayong patagong kasalanan. Kalaunan ay wala na tayong pakialam kung ano ang nangyayari talaga sa ating relasyon sa Diyos. Nagaganap ang mga bagay na yan kapag nagpapakitang gilas lang tayo sa mga tao, yung ating pagiging relihiyoso, pero yung ating tagong buhay ay hindi natin iniiwanan. Ibig ko sabihin ay yung masamang mga ginagawa natin. Masusunog ang konsensya ng mga taong ganon. Magiging rebelde sila sa Diyos at hindi nila namamalayan na lumalayo sila sa Diyos sa ganoong kanilang ginagawa. Mga kapatid, tingnan nyo ito . Kaya ang dami kapag kalinggo, hirap na hirap talaga sa kanilang pagsamba o pag-awit sa Diyos. Kailangan emosyonal yung kanilang mga kinakanta para sa ganon maiset yung kanilang emosyon para maramdaman nila ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, that's not it. It's all work of the flesh. Kaya ang daming churches talaga naman, emosyon talaga ang target nila. Ibig sabihin, sila ay hanggang dun lang sa holy place. Wala sila doon sa presensya talaga ng Diyos. Tuturuan ko kayo, paano ang gagawin niyo para talagang kahit ano ang mangyari, nandiyan sa inyo ang presensya ng Diyos. Hindi sa inyong pakiramdam, hindi sa inyong emosyon, hindi yung tinatayuan ka lang ng buhok sa kamay ay presensya ng Diyos. Hindi yan. Paano natin gagawin yan?
Sundin mo lang ang Panginoon. Makikita mo, walang babagabag sa iyong konsensya. Mahalin mo ang Panginoon, sundin mo siya, kamuhian mo ang hindi tama, hindi ka babagabagin ng iyong konsensya. Ang kaso, marami kapag ka hindi na linggo, talagang buhay makamundo. Kaya pagdating ng linggo, hirap na hirap silang iset ang kanilang espiritu. At kailangan din ay hindi mo sila ino-offend sa salita dahil sila ay mananawa, magagalit yung mga yan. Punta tayo sa ikatlong bahagi, sa 9:11 to 14. 9:11 to 14. But when Christ came as a high priest of the good things that are now already here, he went through a greater, more perfect tabernacle that is not made by human hands. That is to say, is not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death, so that we may serve the living God. Ang daming katotohanan dito, mga kapatid. Pero dito muna ako sa tema na the blood of Christ. The power of the blood of Christ. So siya yung ating punong saserdote, hindi siya naghandog dito sa templong makalupa, doon siya sa langit, ang kanyang daladalang handog na dugo ay ang kanyang sariling dugo. Malala ko yung sinabi ng unang Korinto 15 na flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ano po ang ibig sabihin niyan? Walang dugo na makakapasok sa langit pagdating ng araw. Pero nais kong makita niyo ang katotohanan ito na tanging dugo ng Panginoon ang tinanggap sa langit. Tanging dugo ng Panginoon ang tinanggap ng Diyos sa langit. At yun ay bilang handog sa kasalanan ng sanlibutan na nagkakaepekto sa mga totoong mananampalataya. Nakikita natin na God is dealing with the sins of the people. Wala nang iba. Ang problema talaga ng sangkatauhan ay kasalanan at tanging dugo ng Panginoon ang solusyon. Gusto ko yung sinabi ng verse 14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God? Pansinin niyo yung bahaging ito, mga kapatid. Paano daw naihandog ng Panginoon ang kanyang sarili na walang bahid, malinis sa Ama o sa Diyos? Pansinin niyo. Sabi niya, through the eternal Spirit. Through the eternal Spirit. Nangangahulugan na dahil ang Panginoon ay namuhay ng may pagpapasakop sa banal na Espiritu nung siya'y nandirito sa lupa. Kaya siya naging karapat-dapat sa ganyang ginawa niya para sa sangkatauhan. Nakukuha po ninyo. Pero ang nais kong pansinin natin, He can offer Himself or He offered Himself unblemished because of the power of the Holy Spirit. At dito maalala ko na naman yung tinutuligsa sa akin na si Kristo daw ay may pagka-Diyos pa rin nung nandirito kaya hindi nagkasala. Wala. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Buong-buo siyang tao, kaya siya inanoint, kaya siya anointed, kaya siya Messiah, kaya siya nagtaglay ng Espiritu ng Diyos na siyang pinagpasakupan niya, kaya siya nagtagumpay na hindi magkasala. Pero higit na, pinupunto ko diyan, tayo ngayon ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos at meron na tayong pag-asa na ihain din ang ating mga sarili bilang buhay na handog sa ating Ama. Alam nyo, nakakaumay ba yung ganitong mga turo na malaman natin ang mga katotohanan? Hindi kayo ini-steer sa inyong emosyon. You will know the truth and the truth will set you free. When you cling to this truth, you have the truth that will set you free. And from any burdened conscience, mga kapatid.
Hindi ko pinaglalaruan ang inyong emosyon para lamang makumbinsi kayo. Mga katotohanan ang aking inilalahad sa inyo dahil ito ang mga mahalaga sa inyong buhay. Alam niyo, lahat ng ginagawa natin sa panahong ito, mga kalooban ng Diyos ang ibig ko sabihin, magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, doon sa born again experience, born of the Spirit tayo, nangangahulugan na ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang Espiritu. Kaya tayo na born again, tinawag na anak ng Diyos, born of God, Gawa 15:7 at 8, ikalawang Korinto 1:21 hanggang 22, Efeso 1:13 at 14. Diyan ay makikita natin na hindi ka born again pag hindi ka nagtataglay ng Espiritu ng Diyos at magiging reklamador ka, mauumay ka sa mga ganitong pagtuturo. Ulitin ko, ang buhay natin at pagkaganap sa kalooban ng Diyos na nasa langit ay sa pamamagitan lamang ng tulong ng kanyang banal na Espiritu. At kung tayo ay nangangailangan ng tulong ng banal na Espiritu, kailangan tayo ay maging honest and humble. Honest and humble. Pag wala ka niyan, hindi ka tutulungan ng banal na Espiritu. At isa pa, maging maingat kayo sa mga pakunwaring kabaitan. Ang dami pakunwaring kabaitan ang ipinapakita nila sa mundong ito dahil sa paghahangad na makuha ang approval, thumbs up ng mga tao. Hindi yan. Ang presensya ng Diyos sa buhay ng mga tao ay nagbubunga ng pagsunod sa Diyos at mga kapahayagan mula sa ating dakilang Ama. Punta tayo sa ikaapat na bahagi. Verses 15 to 22. Verses 15 to 22. Now for this reason, Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one made it, because a will is enforced only when someone has died. It never takes effect while the one made it as living. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every command of the law to all the people, he took the blood of calves together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and he sprinkled the scroll and all the people. He said, "This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep." In the same way, he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ang tema natin dito, the high priest establishing the new covenant through his blood. The high priest establishing the new covenant, and that is through his blood. So tandaan ninyo, hindi mai-establish ang new hanggat nandyan pa ang luma. At hindi rin mai-establish ang new hanggat walang namamatay. Naikukunek ko lang dito yung kaganapan sa Genesis chapter 15 na nung makipagtipan si Abraham sa Diyos o ang Diyos kay Abraham, dumaan sila sa pagitan ng mga hinating hayop. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pag may nagkulang, may nagkasala, may mamamatay sa kanila. Pero dahil si Abraham ay nakatulog, basahin nyo yan ha, Genesis chapter 15. Dahil si Abraham ay nakatulog at ang Diyos ang dumaan sa pagitan ng mga hayop na yon, na kung may magkulang sa dalawa, ang mamamatay ay yung dumaan doon. At yan ay nangyari sa buhay ng Panginoon. Namatay siya hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi yung mga lahi ni Abraham ay nagkulang. Gusto ko itong sinabi ng 17 and 18. 17 and 18. Because a will is only enforced when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. Tingnan nyo, ang Diyos ang gumagawa ng tipan at
siya ang dumaan doon, siya ang namatay. Ang ibig niya sabihin dito mga kapatid, sa will, yan yung will na covenant, testament, kasunduan. Dalawang beses binanggit sa mga talatang ito. Naisip ko lang ang katotohanan ito. Kung lahat dito sa lupa ay winiwisikan ng dugo, anong itsura ng mga ito? Ang gulo, di ba? Pero doon sa langit nang ihain ng Panginoon ang kanyang dugo ay upang patibayin na namatay siya para sa kasalanan ng sangkatauhan. At ang babala sa atin ay huwag nating apak-apakan ang dugo na tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. Huwag nating gawing parang tubig sa gripo na parang walang halaga. Mahalaga ang dugo ng Panginoon. It is a precious and the only blood that can redeem us from our sins. Punta tayo sa huli, panglima, verses 23 to 28. Sinabi niya, it was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ did not enter a sanctuary made by human hands that was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence, nor did he enter heaven to offer himself again and again the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had suffered many times since the creation of the world. But he had appeared once and for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself, just as people are destined to die and after that to face judgment. So Christ was sacrificed once to take away sins, the sins of many. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many and will appear a second time, not to bear sins, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Ang tema natin dito is the power of Christ's blood. The power of Christ's blood. Makikita natin ang katotohanan na pinagdidiinan niya ang tungkol sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung papansinin niyo, parang paulit-ulit na sinasabi niya, yan ay nagpapakita ng halaga nito at kailangang maunawaan ng mga mananampalataya. Inuulit-ulit niya na ginawa ito sa langit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Hindi ito katulad ng mga ginagawa ng mga saserdote dito sa lupa. At pinapatibay niya ang sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Pero sa aking pagtatapos, gusto kong pansinin natin ang 28. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many. And He appeared a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Gusto kong makita niyo ito, na ang handog ng Panginoon minsan lamang. Hindi na yan mauulit, hindi na yan gagawin. Pag yan ay na-miss ng tao, wala nang remedyo sa kanila. Pag yan ay na-miss mo ngayon, wala nang remedyo sa iyo. Sinasabi ko yan sapagkat may mga nag-iisip na ang Panginoon kahit mamatay pa ulit para sa tao, gagawin niya. Hindi na. Ibig sabihin niyan, ayaw niyong maniwala, ayaw nilang maniwala na inihandog na ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. Wala siyang magagawa sa ating kawalan ng pananampalataya at paniniwala sa kanyang mga ginawa. Yan ay nagpapakita ng pagiging self-centeredness. Ang tao lagi niyang inilalagay ang kanyang sarili na napakahalaga, napaka-importante niya sa Diyos. Diyan ko nga sinasabi na yan ang dahilan kaya tayo kinuha ng Diyos mula sa alabok para hindi tayo makapagmalaki sa Kanya. At maalala natin at magpakumbaba tayo na kung hindi tayo pahahalagahan ng Diyos, mawawala tayo ng tuluyan sa Kanyang presensya. At ano pa ang sinasabi niya rito? Kung siya man ay babalik sa mundong ito, babalik siya para sa kaligtasan ng mga naghihintay sa Kanya. Ano ibig sabihin yon? Ito ay kaligtasan na sa presensya ng kasalanan sa mundong ito. Kukunin niya na tayo sa kanyang walang hanggang
kaharian. Pero gusto ko yung sinabi niya, sa kanila na mga naghihintay sa Kanya. Naghihintay ka ba sa muling pagparito ng anak ng Diyos? Alam ko ang sagot ng marami diyan ay siyempre, opo. Pero ano ibig sabihin yan? Ang paghihintay sa anak ng Diyos ay ang pananatiling gising, ingatang hindi maubusan ng langis. I'm talking about the 10 virgins. At yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 13, wake up from your slumber. Huwag tutulog-tulog na Kristiyano, manatiling gising, busy in the kingdom. At huwag hayaang darating ang Panginoon na parang magnanakaw sa iyong buhay. Gusto niya na ikaw ay laging nakahanda, nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Muli, magandang araw sa bawat isa.